Ito talaga kasi guys, ang reality ng buhay ngayon. Kapag mahirap ka, sobrang hirap sa'yo yung lahat. Totoo yan. Like for example, ma-hospital ka, siyempre wala kang pera. May mga times na hindi ka kaagad aasikasuhin ng hospital, ng doktor, dahil nga wala kang pera. Yan. Like for example, kagabi, dito sa amin, merong nangyaring accident. Yan. Mahirap itong na-aksidente. So, hindi ka agad siya na bigyan ng lunas guys dahil nga walang pera. Kailangan siyang operahan, pero hindi siya maoperahan dahil nga wala siyang pera. Yun yung masaklap dyan guys. Kaya nga ang hirap kapag mahirap, totoo yan. Kaya ako pinipilit ko talaga guys na magsumikap talaga, mag-ipon kahit papano dahil bawat galaw ngayon guys pera, diba? Pera, bawat galaw ngayon. Wala kang pera, sobrang hirap. Yan talaga yung na-realize ko. Hindi pwede na ano lang, hindi pwede na puro pagmamahal lang, di ba? Kasi yung pagmamahal na yan guys, nawawala yan pag dumating na yung point na, for example, walang-wala na kayo, wala kayong makain, wala kayong may mga hinihingi yung mga anak ninyo, hindi nyo maibigay. So dyan na lalabasan yung mga hindi maganda, nagsisimula ng away. Yan, naalala ko dati sa amin guys, sa mama at papa ko, yan palaging pinag-aawayan, pera. Yan, kasi sobrang hirap pag walang pera. Kaya nga ako, hanggat kaya kong mag-ipon, hanggat kaya kong mag-save, magsisave talaga ako guys, kasi napaka-importante yan. Dahil napagdaanan ko na rin yung hindi magandang ano, pinagdaanan, di ba? Yung dumating sa point na nanghiram po ako sa kapamilya ko guys. Yan, kamag-anak ko rin. Ayan, naghiram po ako ng 500. Yan, yun is ano na yun, kumbaga kapal moks na yan guys, kasi walang-wala na talaga. Walang-wala na talaga akong mahiraman guys. Kasi nagsabay nun may bayarin ako sa boarding house. Ayan, may bayarin ako dun sa motor. Yung sweldo ko medyo malayo-layo pa. Ayan, Pizza de Peligro yun. So yung ginawa ko guys, lumapit ako sa taong to, kamag-anak ko rin. Pumiram ako ng 500. Alam na alam ko guys na meron siyang pera. Meron siyang may tulong kung gugustuhin niya, kaso nga lang tinanggihan po ako. Tinanggihan po ako guys. At ang masaklap, itong nilapitan ko guys ay palagi siyang nakikiusap sa akin pag may mga pinapabili ganyan, pag may gusto siyang ipagawa, ginagawa ko. Tapos yun lang, humiram ako ng ganong halaga na alam ko naman na meron siya, pero tinanggihan pa rin po ako. So yun yung nag-trigger sa akin guys, na sabi ko sobrang hirap pag walang pera talaga. Kahit 100, 500, sobrang hirap hanapin. So yun yung naging rason guys, kaya nung nagsasweldo na ako, nung lumipat ako ng trabaho, tapos nagkasweldo ako ng medyo maganda-ganda. So tinatry ko talaga mag-ipon kahit paano. So yun, wala lang, sinasabi ko lang to dahil majority ngayon guys sa atin, napapansin ko hindi marunong hindi marunong mag-save ng pera, hindi marunong magpahalaga ng pera. Hanggat mayroon silang pera, gagastusin at gagastusin nila. Alam niyo ba guys na dapat pahalagahan niyo yung pera, kasi hindi agad-agad nakakakita ka ng pera, diba? Hindi agad-agad. Pag nangangailangan ka, halimbawa merong emergency, tapos need mo ng pera, tapos manghihiram ka pa, hindi agad-agad guys makakahiram ka. Yan, hindi agad-agad. Kaya pahalagahan nyo yung pera. Kung meron kayong blessing na natatanggap mo yan guys, huwag nyong iwaldas. Huwag nyong iwaldas sa mga walang kwentang bagay, sa mga bisyo na yan. Yan, huwag nyong iwaldas yan guys. Magtabi kayo, yan, mag-ipon kayo para for emergency, na kung kayo yung mga ngailangan, meron kayong mahuhugot. Hindi na kayo tatakbo kung kanino-kanino na nagdadalawang isip ka na baka peramin ka or hindi, diba? So mas maganda na meron ka na kaagad na mabunot kapag ikaw na yung nangangailangan, diba?